Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Pangalawang araw ng ating Misa de Gallio at patuloy tayong humihingi sa mahal na Birhen ng biyaya ng kapayapaan sa ating bansa. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, linoob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ng ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ng Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa lieg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sagisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring, dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo iyong haring pumatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging dapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat.
iyaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa na Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud,
na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo ang lahat. Tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Ang lahat po ay magsiupo. Father Bandi, ang iyong kura-paroko, mga kapatid kong pare, sambayan ng Diyos dito sa bayan ng San Jose. Naiba ang ating Misa de Gallio sa taong ito. Naiiba. Ito'y sapagkat marami na uli ang nagsisimba, hindi tulad sa mga nakaraang mga Disyembre. At tayo nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat dito sa inyo merong 54 na mga chapels na tuwing gabi minimisahan ng inyong mga pare. Napakadaming tao at yung mga malalapit na barangay, dito na lamang kayo pag umaga nagsisimba. Salamat sa Diyos sapagkat malapit nang matapos ang COVID. Kahit na ngayon ay nag-iingat pa tayo, naka-face mask pa tayo, tama yon, sapagkat hindi pa tapos ang pandemya. Hindi pa binababa ng World Health Organization o DOH na mayroon pa. Mag-ingat kayo sapagkat malastrip kayo ng COVID. Mag-ingat pa ngayon. Tayo nagpapasalamat sapagkat tayo buhay. At ipagdasal natin ang mga kapamilya nating yumao dahil sa COVID. Ilan sa inyo na COVID? Tagapag-alaga ng mga pasyenteng na COVID. Tayo nangamba, tayo'y natakot. Ngunit sa araw na ito, pangalawang araw ng ating Misa de Gallio, tayong lahat nagpapasalamat sa Diyos. Bumalik ulit tayo upang magpasalamat sa Diyos. Purihin natin ang Diyos. Ngunit, kung babalikan natin, 3 taon, nag-umpisa ang COVID noong 2019, December, sa Wuhan, China. Sa pag-aakala natin, ito ay isang flu lamang at isang bansa lamang ang may sakit na COVID. Ngunit sa mga sumunod na mga taon, tila'y inilalamang sa China, buong mundo, kaya tinatawag pandemya.
Ngunit nakakalungkot sa atin sa probinsya ng Batangas sapagkat sumunod na taon, January 2020, ramdam ng Batanggenyo ang pagsabog ng Bulkang Taal. At alam natin, naramdaman natin kung paano mangamba mga kamag-anak natin, mga kakilala natin, mga kapwa Batanggenyo, nahirapan sa ilang buwan. Hanggang ngayon, meron pa tayong mga kapatid na nasa evacuation centers. Ngunit biyaya ng Diyos, tayo inalagaan ng Diyos. Maraming mga probinsyang tumulong sa atin at kahit tayo, nagkaroon tayong community pantry. Tulong-tulong ang mga Batanggenyo. Sa bawat isa sa atin, nakita natin ang bayanihan, ang pagtutulungan. Hindi lamang pagpasalamat natin sapagkat tayo ay nasa level 1 ng Taal Volcano eruption. Malapit nang matapos ang COVID. Kayo dito, sa simbahang ito, Archdiocese Shrine of St. Joseph, isa sa mga pinili ni Papa Francisco ng inyong pintuan, the main door, ay italagang Jubilee door. Kung kaya't sa taong ito, ang Arsobispo ay nag-iikot sa 14 na parokya na tinalaga ni Papa Francisco na sa ating pagdiriwang ng 50 years. Sa pagdiriwang ng ating ginintuang jubileo, ang inyong simbahan ay mabigyan ng indulhensya plenarya. 14. Katedral, San Sebastian, Basilika sa Batangas, simbahan ng Taal, ang simbahan sa Tanawan, ang simbahan sa Bawan, ang simbahan sa Santo Tomas, ang simbahan kung saan nakalagak ang imahe ng Our Lady of Kaysasay sa Labak, Taal, ang simbahan sa Balayan, ang simbahan sa Ibaan, ang simbahan sa Kalaka, ang simbahan sa San Juan, ang simbahan na nasa isla, ang Isla Verde, at ang Padre Garpio Shrine. Kasali kayo. Kayo napakapalad sapagkat meron tayong 65 churches, parishes. Isa kayo sa napili ni Papa Francisco upang bigyan ng biyayang iyon na iiba sa lahat ng parokya. Mga taga San Jose, huwag niyong sayangin ang biyayang iyan. Tuwing kayo'y papasok sa main door, alalahanin ninyo, tinatawag yan Jubilee Door. Pag pumasok ka sa Jubilee Door, tatanggapin mo ang indulhensya plenarya. Ano ito? Ang pagpawi ng kaparusahan temporal. Kaparusahan sa purgatorio. Kaparusahan matapos na tayo mangumpisal. At kailangan, 3 bagay ang kailangan natin sa pagpasok natin sa pintuang iyan. Hindi sa 2 pintuang ito, hindi sa side doors, sa main door lamang, ang tinatawag Jubilee Door. Una, kailangan pala upang matanggap natin ang naibang biyaya sa taong ito, ang indulhensya plenarya, tayo ay nasa estado ng grasya. Nakapagkumpisal. Kung kaya't isang paalala sa atin, sa mga hindi pa kasal, sa mga nagli-live-in, huwag kayong mangumunyon. Sa mga bata na hindi pa nag-First Holy Communion, huwag kayong mangumunyon. Hindi pa sapat ang gulang ninyo upang mag-First Holy Communion. Mahalaga yon. Hindi tayo obligation na sapagat bawat row ay nagtumatayo, mangungumunyon ka. Hindi. Kailangan tayo nasa grasya ng Diyos
upang matanggap mo ang plenaryo. Pangalawa, maliban sa malinis ang puso, nakapagkumpisal, mangumunyon o magsimba. At pangatlo, magdasal para sa Santo Papa, isang Ama namin, Abagirong Maria at Luwalhati. Tatanggapin mo, nakasisiguro tayong tatanggapin mo ang naibang biyaya tuwing tayo papasok. Hindi lalabas, papasok sa Jubilidor. Hari nawa maalala natin ng biyayang ito hanggang lamang June 20, susunod na taon. Marami pang buwan, mga araw na pagpasok nyo doon, tatanggapin mo ang biyayang iyon. Hindi lamang pagsarili, maaring sa mga kapatid, kaibigan na nasa yumao na nasa purgatorio, pwedeng ibigay mo ang pagdarasal na iyon para sa indulhensya plenarya. Babalikan natin ang unang pagbasa. Sapagat sa panahon ng Adbyento, narinig natin, halina Jesus, halina. Inaawit ng koro, halina Jesus, halina. Pero sa unang pagbasa, tila'y iba ata ang sinasabi sa aklat ng Henesis. Hindi natin inaanyayahan. Sabi sa atin sa unang pagbasa, kayo mga anak, magsilapit sa akin. Hindi natin inaanyayahan. Sinabi na ng Panginoon. Tinawag ni Jacob. Isang iginagalang sa lumang tipan. Kayo mga anak, magsilapit kayo. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin nyo. Mga kapatid, ito nangyayari sa atin tuwing tayo nakikinig ng mga pagbasa. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Tayo inaanyayahan lumapit upang maikintal sa isip natin ang biyayang iyon. At uuwi kayo. Dala ninyo ang salita ng Diyos. Ito ang baon ninyo na ibabahagi sa inyong pamilya pag uwi. Mga kaibigan, mga kaopisina, na tuwing nagsisimba kayo, hindi lamang tatanggapin ang biyaya ng Jubilidor, tatanggapin niyo ang salita ng Diyos sapagkat tayo'y inanyayahan magsilapit sa Diyos. Ito din ang sinasabi ng Salmong Tugunan. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at uunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog o Euphrates sa daigdig ay kakalat. Ibig sabihin, pag pumasok ka dito sa simbahan, hindi lang pang sarili, uuwi ka, may babahaginan ka. Tayo nagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang para sa sarili, sa pamilya, sa negosyo, sa mga problemang dumaan sa atin, yung palabahagi ng biyaya ng Diyos. At ito ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, tila'y napakahaba. At iisipin natin, sa haba ng Ebanghelyo, wala kang maalalang pangalan. Sa haba-haba ng mga pangalan, Abias, Asa, Akash, Ezekiel, Manases, wala kang maalala. Sabi mo, ang tagal naman. Nakatayo kami. Ngunit nung narinig mo ang pangalan Jose, Maria, si Jesus, malapit na. Tila'y ang Adbyento ay isang paghahanda sa pagdating ni Jesus. Ang binasa nating salinlahi ay tinatawag natin Jewish genealogy. Salinlahi ng mga Hudiyo. Ngunit magtataka ka sa Ebanghelyo ni San Mateo sapagkat isinama niya mga babae na sa katunayan, pag binabasa ang salinlahi ng mga Hudiyo, hindi binabasa ang babae. Narinig natin ang pangalan Rebecca, Sarah, Leah, hindi mga Hudiyo, ngunit sinama. Ganun pala ang Diyos. Kahit tayo makasalanan,
tayo ay hindi nagsisimba. Kahit sabi natin, mga hindi karapat-dapat, tayo inaanyayahan ng Diyos. Kasama ng Diyos. Hawak ng Diyos. Mahal ng Diyos. Sa Ebanghelyo narinig natin, hindi perpekto ang pamilya ni Jesus. Hindi perpekto, sapagkat alam natin maraming makasalanan. Ngunit sa kalaunan, marinig natin ang kasaysayan ni Jesus tungkol sa kabanalan ng Diyos. Ganun pala tayo. Bilang tao, hindi tayo perpekto. Walang pamilyang perpekto. Lahat tayo ay may kapansanan, hindi lamang pisikal. Sa pagkatao, meron tayong mga kapamilya o kamag-anak na tila'y ibang tinginang lipunan. Ngunit, nandyan ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kung sa unang bahagi ng aking hamon sa inyo, tayo dapat magpasalamat. Ang pangalawang hamon ko sa inyo ay, ano ang biyayang tatanggapin natin? Tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, napakarami ang salinlahi, kasaysayan ni Jesus. Maraming mga unos ng buhay, mga kahirapan ng buhay, hindi karapat-dapat sa kasaysayan, ngunit nandyan ang biyaya ng Diyos. Ang hamon ko sa atin dito sa bayan ng San Jose, sa inyong parokya, sa pamangangalaga ng patron ng Archdiocese na si San Jose. Huwag kayong uuwi ngayon na walang iniisip na biyaya. Ano ang hinihingi mong biyaya sa araw-araw na pagsimba mo? Sayang, maaga kang magising, magsisimba. Matapos ang 9 na gabi, ang tinatawag natin nobinaryo, ano ang hinihingi mong biyaya pang sarili? Ano ang biyayang hinihingi mo para sa pamilya mo? Sa inyong kalusugan, sa negosyo, hingin natin sa nobinaryong ito. Hari nawa, hindi lamang pangalawang araw, 3. Sa loob ng 9 na gabi, kasama namin kayo sa pagdarasal para sa biyayang ito. Una, magpasalamat sa Diyos. Pangalawa, humingi ng biyaya sa araw na ito. Upang sa mga susunod na araw, yan lamang ang ating hinihingi sa Diyos. Biyayang kailangan matanggap natin ang isang aginaldo, regalo, Christmas galing sa Diyos. Hari nawa, itong dalawang itong napakahalagang salita ko. Magpasalamat sa Diyos at humingi ng biyaya sa Diyos ay maging bahagi ng baon ninyo pag-uwi na mayroon kang iisipin na kapag papasalamat sa Diyos at tayo'y humihingi ng biyaya bilang pamasko galing sa Diyos. Maraming salamat, Father Bandi, sa inyong lahat sa araw na ito at ipagpatuloy niyo ang pagdarasal para sa kapayapaan ng mundo. Ang lahat po ay sumandaling tumahimik at magnilay. Magsitayo po ang lahat. Pinasisigla ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, pakumbaba natin idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng simbahan at sangkatauhan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katolika at lahat ng Kristiyano, nawa sa bisa ng Ebanghelyo, magkalapit-lapit ang lahat ng nananampalataya kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga inaalipin ng demonyo sa kanilang buhay na makasalanan, nawa patnubayan sila ng Diyos
upang magsimulang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nabiktima ng kawalang katarungan, nawa ikintal ng diwa nitong Misa de Gallo sa kanilang mga puso ang pagpapatawad at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong mga biktima ng paghihiwalay at kahirapan sa buhay, nawa makatagpo sila sa kanilang Kristiyanong pananampalataya ng kailangan nilang lakas upang makaraos sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na naririto at sa ating mga ipinagdarasal, nawa liwanagan ng ilaw ng Diyos ang ating mga puso at gamitin tayong kasangkapan ng Kaniyang pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, Ikaw ay laging tapat at bukal ng lahat ng biyaya. Palakasin mo kami upang matupad ang mga pangako sa aming binyag, lalo na ngayon sa aming Misa de Gallo. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa iyong pag-ibig, ay San Francisco naming Santo Papa, at ni Gilbert naming Arsobispo, at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanang sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawang madama ang inyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, na ngayon aming ginugunitang kanyang anak, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran.